Tawagin niyo akong Joseph at bala ko lang din po sanang magkwento ng karanasan namin patungkol sa aswang. Bali nangyari po ito noong nakaraang taon lamang. Nung una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Pero iba pala kapag ikaw na rin mismo yung nakaranas. Siya nga pala ay nakatira po ako dito sa Sorsogon. Dahil nagdadalang tao yung aking asawa ay kinakailangan kong magdoble kayod. Maliban sa pagiging gwardya ng manukan ng isa sa pinakamayamang tao sa aming lugar na ginagawa ko nga tuwing gabi. Kapag umaga naman ay naglalako ako ng mga kakanin. Sa kaparaan ng yon, kahit papano ay magiging doble po yung kita namin at makakapag-ipon rin ako. Sa mga una hanggang 3 buwan ng pagdadalang tao ng asawa ko, ay wala naman kaming kakaibang karanasan. Madalas din na pumupunta si nanay at tatay sa aming bahay upang subaybayan yung asawa ko. Dahil ilang oras lang din yung pamamalagi ko sa aming bahay, kaya't walang kasama yung asawa ko. Isang pagkakataon noon, sa aking pagkakatanda, ay mga nasa 5 buwan na po noon yung dinadala ng asawa ko. Madalas ko nga itong hinihikayat noon na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Lalo na tuwing umaga. Nang sa gayon ay masikatan rin siya ng araw at makapag-ehersisyo rin kahit papano. Napatango naman yung asawa ko noon at kinaumagahan din po noon ay naglakad-lakad naman siya sa labas ng bahay. At dahil wala nga akong trabaho ng araw na yon, inabuti kong pumunta doon sa may maraming kawayan para maghanap ng labong na pupwede ngang lutuin. Subalit, saktong pagkababa ko ay nagkaroon ako ng pakiramdam na hindi maganda. Napatingin na lang ako noon sa aking asawa at nang makita kong naglalakad-lakad siya sa may tapat ng kanyang mga tanim na bulaklak, ay napangiti naman po ako noon. Tinawag ko siya at agad na nagpaalam na alis muna ako para maghanap ng labong na aming lulutuin. Napatango naman po ito at sinabihan niya rin akong mag-ingat. Napangiti na lang ako noon. At nang mga panahong yun ay umalis na rin ako para tumungo sa aking pupuntahan. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang meron akong matanaw na isang matandang babae. Ilang segundo ko rin siyang tinitigan habang naglalakad. At napansin kong parang madungis po ito. Lalo at nakita kong parang wala din po siya sa kanyang sarili. Hindi ko na lang siya pinansin noon. At nagpatuloy nga ako sa paglalakad hanggang sa magkasalubong na nga rin kaming dalawa. Nang malapit na ako sa kanya, amoy na amoy ko yung kanyang lansa. Nakayuko po ito noon, kaya't hindi ko makita yung kanyang mga mata. Ngunit kita ko noon yung kanyang paglalaway na parang may kung anong kinakasabikan. Walang ano-ano ay napalingon po ito sa aking direksyon, pero hindi ito dumiretso ng tingin. Ganoon na lang din yung aking gulat dahil nang magtapat po yung aming paningin, nanlilisik po yung kanyang mga mata. Mabilis niya ring inilihis ang kanyang paningin na parang ayaw nitong makita ko ang kanyang mga mata. Dahil naisip kong baka baliw yon at may kung anong gagawin sa akin, agad kong ang hinugot yung aking itak. Gumawa pa yun ng tunog sa taluban nito. Nung hinugot ko yon, na naging rason para magulat po yung matanda. Pagkatitig sa akin ng matanda, at pagkakita niyang meron akong hawak na itak, biglaan po itong tumakbo. Hindi na nga rin po ito napalingon, pero sinundan ko siya ng aking tingin. Noon din ay naisip ko na marahil ay tama nga yung aking hinala na baliw yon, kaya't ganoon na lamang yung aking naging reaksyon. Dahil hindi naman patungo sa bahay namin yung direksyon ng kanyang tinahak, ay nakampante naman ako. Minabuti kong maglakad na patungo sa may kawayanan nang sa gayon ay makabalik agad ako sa aming bahay. Noong naroon na nga po ako, sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang alam ko noon ay wala naman talagang rason para kabahan ako. Ngunit noong manguha nga ako ng labong, at naroon na nga po ako sa loob ng mga kawayan, doon ko naisip yung aking asawa at yung matandang parang baliw kong umasta. Napatanong na lang din ako sa aking sarili kung paano na lang kung aswang pala yung matandang yon. At lalong lumakas yung kabog ng puso ko noong sandaling yon.
kaya't minabuti ko nang bilisan yung pagkuha ng labong. Nang matansya ko ngang sakto na po yun para sa isang lutuan, nagdali-dali na nga ako sa pag-alis at naglakad na pauwi. Habang naglalakad noon, ay hindi mawala sa isipan ko yung aking asawa. Talagang kinukutuban rin ako noon ng hindi maganda. Kahit kasi pilit kong winawak siyon sa isipan ko, ay talagang hindi ako mapakali. Sa kadahilanang ito, minabuti kong bilisan yung aking paglalakad hanggang sa matanaw ko nga yung aming bahay. Iginala ko yung aking paningin doon at nang hindi ko makita yung matanda ay nakahinga naman ako ng maluwag. Naisip ko na baka napapraning lang din ako dahil sa anyo ng matanda. Kaya't dumiretso na lamang ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating na nga ako sa may tapat ng bahay. Hindi ko naabutan doon yung asawa ko. Kaya't naisip kong baka nasa loob na nga ito. Dahil dito ay nagmadali akong pumasok at nagulat ako sa aking nadatnan. Nakasandal po yung asawa ko sa aming upuan, habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kita rin sa mukha nito na may kung ano itong iniinda. Kaya't lumapit nga ako sa kanya at saka nagtanong kung ano nga ba yung kanyang problema. Kinabahan na po ako noon sa kanyang kalagayan. Kaya't muli kong inulit yung aking naging tanong. Sa pagkakataong yon, doon na nga nagsalita yung asawa ko noon. Ayon sa kanya, may lumapit daw sa kanya na isang matanda at bago pa man daw siya makapagsalita upang magtanong kung ano nga ba yung kailangan nun, bigla daw na hinawakan ng matanda yung kanyang tiyan. Nang mga sandaling yon daw, ay napako siya sa kanyang pwesto at pakiramdam niya ay merong kumokontrol sa kanya. Lalo pa siyang kinilabutan nung makita niyang naglalaway pala yung matandang yon at talagang nanilisik daw yung kanyang mga mata. Nang medyo matauhan na nga yung asawa ko, doon nga niya nagawang tabigin yung kamay ng matanda. Pero muli raw na hinawakan ng matanda yung kanyang nakaumbok na tiyan. Nang mga sandaling yon daw, lalo pang diniin ng matanda yung kanyang pagkakahawak na parang nais niyang dukutin yung sanggol sa loob ng sinapupunan ng asawa ko. Ramdam na niya yung sobrang kirot sa kanyang tiyan at nagsimula raw na maglikot yung sanggol na nasa loob. Sa kadahilan ng yon, kahit natakot na nga yung asawa ko ay napasigaw raw ito ng malakas. Hindi na rin niya inisip na nagdadalang tao siya dahil napatakbo na nga siya papasok sa loob ng aming bahay. Ilang minuto pa raw na nakatayo sa may labas ng bahay yung matanda. Ngunit nang hindi na nga nito nakita pa yung asawa ko dahil nakapagsara na rin ito ng pinto, ay umalis na rin po ito agad. Tinanong ko noon yung asawa ko kung ano nga bang itsura ng matanda at napamura ko ng pabulong noong maging tugma yung description niya sa matandang nakasalubong ko sa daan. Noon din, nagmadali akong lumabas ng bahay. Nagbaka sakali akong maabutan ko pa yung matanda at makumpronta dahil sa kanyang ginawa. Pero pagkalabas ko ulit ng bahay ay hindi ko na nga ito nakita. Sinubukan ko pang tanawin ito sa kabilang daan. Pero kahit natatanaw ko pa rin yung malayo ay hindi ko na po makita yung matanda. Naisipan ko nga noon na baka tuloy na siyang umalis. Kaya't nagmadali akong bumalik sa loob. Dahil nakahiga pa rin yung asawa ko at tila nasasaktan pa rin, sinabihan ko siya na pupunta kami sa albularyo kahit sa doktor. Pero tumutol po ito sa aking sinabi. Ayon pa sa kanya, konting pahinga lamang daw at mawawala rin yung kirot na kanyang nararamdaman. Napailing na lang ako at sa bandang huli ay pumayag na rin ako. Naisip ko pa noon na parang mahirap makipagbangayan sa buntis dahil baka sa bandang huli ay ako pa yung lalabas na mali. Kaya't hindi ko na nga po yun pinilit. Sa kabutihang palad naman, pagkaraan ng ilang oras noon ay nawala naman yung kirot na kanyang nararamdaman. Hinalimutan na lang din namin noon yung patungkol sa matanda at hindi na nga napag-usapan pa. Kinagabihan, matapos kumain ay naupo muna kami sa upuan at nagkwentuhan patungkol sa aming mga plano. Nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noon nang may marinig kaming malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong. Hindi lamang yun isang beses dahil
3 po yun na magkakasunod. Agaran kong naisip na baka may kung anong bumagsak doon. At dahil nga doon, nagmadali akong lumabas, dala yung aking itak at pati na rin yung ilaw. Pagkalabas ko ay agad kong inilawan yung bubong. At ganoon na lamang yung aking pagkagulat nang makita ko yung isang pusa. Napakunot ako ng noo habang nakamasi doon dahil hindi ko akalain na ganoon lamang kaliit yung pusa gayong yung aming narinig na ingay ay parang malaking hayop po yung bumagsak. Ilang sandali kong tinitigan yung pusang yon hanggang sa mapansin ko yung kanyang mga mata na parang mga mata ng tao. Kinabahan ako noon at agad na naisip yung matanda na posibleng aswang. Dahil doon ay napasigaw na nga ako at sinubukang itabo yung naturang pusa. Noong unay napatitig lang ito pero pansin ko na parang hindi po ito takot sa akin. At dahil dito, hinugot ko na nga yung aking itak at sinadyang ipakita sa hayop na yon. Dahil naisip ko na kung pusa lamang yon ay hindi nga ito matatakot sa itak. Pero ganoon na lang po yung gulat ko dahil parang nataranta po yung hayop. Nagpalit po siya ng pwesto sa bahagi kung saan hindi ko nga siya madaling makita. At bunsod po nun, naglibot nga ako sa bahay para hanapin ito. Pero hanggang sa nagawa ko ng libutin yung paligid ng aming tirahan, ay hindi ko na po ito nahagilap. Kinabahan na ako agad noon at nagkaroon ng kutob na aswang nga yung hayop na yon. Dahil dito, muli ko po yung hinanap. Ngunit talagang hindi ko yun matagpuan. Kaya tinawag ko na yung asawa ko at tinanong kung okay lang ba ito. Ganoon na lang yung aking gulat noon nang magwika siyang merong nakapasok na pusa sa aming bahay. Tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung kulay ng pusang yon. At nang malaman kong magkatulad yon sa pusang nasa bubungan, nagmadali na nga akong pumasok ng bahay. Saktong pagkapasok ko ay nakita kong naroroon nga yung hayop at titig na titig ito sa aking asawa. Halatang nalilisik rin yung kanyang mga mata. At noon din, tumayo ako sa harap ng asawa ko at pinakita kong handa ko siyang protektahan. Dahil alam kong aswang nga yung pusang yon, napamura na ako at napasigaw na siya ay kilala ko. Sinabi ko rin na kung may mangyaring masama sa aking asawa, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Pagkatapos kong magwika ng mga katagang yon, napaangil po ito at parang siya pa yung nagalit. Dahil dito ay naglakas loob na nga akong iwas-iwas sa ere yung aking itak habang nakaharap sa kanya. At nagsimula na rin akong maglakad papunta sa kanya. At napangisi ako nang makitang parang natatakot po ito. Walang ano-ano. Napaatras na rin yung hayop. Pero nanatiling nasa aking asawa yung kanyang mga titig. Noon din ay napasigaw ako sa kanya. Sinabihan ko siya na umalis na at wag nang magpapakita dahil sisiguraduhin kong hindi na nga siya makakalabas sa aming baryo. Sinabi ko rin sa kanya na talagang handa ko siyang patayin kapag hindi pa rin siya umalis. Marahil ay natakot po ito sa sinabi kong yon, kaya't nagmadali na po itong tumakbo sa aming bahay. Lalo at nang pumasok ako ay hindi ko na isara yung pinto dahil sa aking pagkataranta. Nang makalabas na rin po yon, sinundan ko pa po yon. Ngunit nagtaka ako dahil hindi ko po ito mahagilap. Napakabilis po nung kumilos. Upang makasiguro ay tinignan ko pa sa aming bubungan. Ngunit wala rin po doon. At dahil nga doon, lalo pang nadagdagan yung aking hinala na malamang ay aswang talaga yon. Nagulat na lang ako at napatitig sa matandang puno nang makarinig ako ng paghuni ng tiktik mula doon. Inilawan ko po yun at ipinako roon yung aking paningin. Pero wala rin akong nakita. Akmang ibabaling ko na sana yung aking paningin sa ibang direksyon nang may makita kong malaking ibong lumipad palayo. Agad kong naisip na baka yun na malamang yung aswang at nagagawa nitong magpapalit-palit ng anyo. Magmula naman po nang mangyari yun, sinigurado na namin kapag meron pang bumalik ay nakahanda na kami.
Nagpagawa kami ng mga pangontra. Pinalagyan din namin yung aming mga pinto at mga bintana upang maproteksyonan kami kung sakaling meron pang pumunta. Nagpagawa rin po ako noon ng tansong patalim sa isang kakilala upang panlaban kung sakaling meron pang bumalik na aswang. Sa kabutihang palad naman po ay wala na rin. Kaya't dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Mga 50 mahigit anyos na po yung nakaraan. Meron pong naging karanasan yung lolo ko noon na hinding-hindi niya malilimutan. Kaya tuwing may pagkakataon ay paulit-ulit niya talagang ikinukwento sa amin. Ikukwento ko po ito sa inyo sa paraang parang yung Lolo Alberto ko po talaga yung nagkukwento. Para mas madali pong ikwento at bilang respeto na rin po sa yumao kong lolo. Sisimulan ko na po. Alberto nga po pala, taga-Oriental Mindoro. Nangyari ito napakatagal na panahon na ang nakaraan. Noong araw, naglilingkod ako sa simbahan bilang sakristan. Maliit pa lang po ako, ginagawa ko na po yon. Hanggang sa binata na nga po ako, ay ganun pa rin yung aking ginagawa. Mga lagpas 20 na po ako ng panahong ito. Pero patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa simbahan sa aming bayan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na medyo malayo sa bahay namin ang simbahan. At malayo-layong lakaran talaga ang ginagawa ko lagi. Lalo at wala po akong pangpamasahe. Kapag binibigyan naman ako ng mga pari, ay lagi ko pong tinatanggihan. Lalo at noong araw po, wala rin talagang masyadong natatanggap ang mga pari. Kaya nahihiya akong tanggapin ang kanilang mga ibinibigay. Lalo at alam ko pong gagamitin din po nila yon sa mga pangangailangan nila at sa kanilang mga pamilya na pinag-aaral po nila. Alam ko po yon dahil madalas po nilang mabanggit yon sa akin. Sanay na rin po yung aking mga paa sa lakaran. Puro kalyo man okay lang po, basta ang mahalaga, nagagawa ko ang dapat kong gawin. Galing po ako sa mahirap na pamilya. Yung literal po talaga na magbabanat ng buto araw-araw para may makain. Ito ang dahilan kaya hanggang high school lang po yung inabot ko. Kahit maituturing ko naman po yung sarili kong matalino noong nag-aaral pa po ako. Pero wala talagang paraan noon para magpatuloy. Lalo at kailangan ko na ring tumulong sa paghahanap buhay. Isang araw po, may okasyon po noon sa simbahan. Siyempre, nandoon po ako noon para tumulong sa lahat ng mga dapat gawin. Ginabi po ako noon. Ang masakla pa po doon, malayo-layo na po yung nilakad ko pa uwi nang mapansin ko na naiwan ko pala yung supot na merong lamang mga pagkain na pinadala lang po sa akin para meron sana kaming ulamin sa hapunan. Kapag ginagabi po kasi ako, talagang hinihintay ako ng pamilya ko na makauwi para sabay-sabay po kaming kumain. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko po talaga. Binilisan ko na lang po noon yung aking paglalakad. Nung nakuha ko na, dumiretso na ako agad pa uwi. Medyo pagod na ako noon, pero sabik rin na makauwi. Lalo at yung dala ko pong pagkain. Sobrang bihira lang kaming makakain ng ganon. Lalo na po yung aking mga kapatid. Yung sardinas po noon, sobrang espesyal na po sa amin. Kaysa naman kamote o nilagang saging na naman ang aming kainin. Marami din kasi kaming magkakapatid. Habang naglalakad po noon, parang normal lang naman na gabi. Maliwanag pa po yung buwan noon. Doon naman ako dumadaan lagi. At wala naman akong kahit anong naranasan noon. Hanggang nagkaroon nga po, nung gabi na ito mismo. Ang unang nangyari, nakaamoy ako ng kakaiba.
Yung tipong parang nagkalat siya sa paligid. Hindi kagandahan yung amoy, na parang sumusunod sa hangin, na hindi ko man lang matumbok kung saan ba talaga yun ang gagaling. Ang ingay din ng mga ibon noon sa paligid. Patingin-tingin ako sa gilid ng daan. Hanggang sa napansin ko na lang na tagaktak na pala yung aking pawis. Alam ko sa sarili ko noon na parang merong mali. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pero wala naman akong makita. Kahit patingin-tingin ako sa paligid at maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Medyo nakahinga po ako noon ng konti nang meron akong narinig na motor na paparating. Nung malapit na po yung motor, nakilala ko po agad yon. Yung tsuhin ko, naangkas-angkas pa nga po yung kanyang mga anak. Tumigil pa sila saglit noon para subukan sana namin kung pwede ba akong umangkas, pero hindi talaga pwede. Angkas po kasi ni Tito yung tatlo nitong mga anak na medyo maliliit pa. Kaya alanganin talaga. Ang sabi po nito noon, babalikan na lang daw niya ako kung ganahan siya. Tumawa lang po kami noon bago po ito nagpaalam na mauuna na raw sila. Nung malayo na po sila, muli na naman pong nag-iingay ang mga ibon sa paligid. Parang hindi sila mapakali. Hanggang meron akong narinig na parang may kung anong nagpapalipat-lipat sa mga puno sa gilid ng daan. Nung nilingon ko, wala naman po akong nakita. Pero base po sa mga tunog, halatang may kalakihan yon, na naririnig ko talagang gumagalaw ang mga sanga. Siyempre, sa ganong edad ko na, hindi naman ako yung tipong tatakbo agad dahil doon. Pero aaminin ko pong nakaramdam na ako ng kakaiba. Patuloy lang akong naglakad, mga ilang minuto pa, hanggang sa napatapat po ako sa malaking puno ng santol. May kalakihan talaga yon na kapag nasa ilalim ka, halos hindi na tumatagos ang liwanag ng buwan dahil sa malalaking sanga at medyo makapal po yung mga dahon. Nagulat po ako noon at agad po akong napatingala dahil nung tumapat po ako doon, bigla akong nakarinig ng angil. Yun bang tipo na galing talaga sa itaas na parang nag-aabang na lang ito doon? Nung tiningala ko po yun, natigilan ako sa kaba nang makita ko agad ang isang pares ng mapupulang mga mata. At bukod pa po doon, naninag ko po talaga ang isang nilalang doon sa isang malaking sanga. Hindi ko po alam nung una kung aswang, kapre, elemento o kung ano ba. Yung mga matang mapula na nagliliwanag sa dilim, yun lang po yung klaro noon Bukod po sa angil na narinig ko pong ginawa nun. Pero nung magsimula na po akong tumakbo, nagad ko nga pong tinumbok yung matataas na mga kugon sa gilid ng daan. Doon ko pa lang po napagtanto na aswang talaga yung aking nakita at yung tumambang sa akin. Dahil umalingaw na po noon sa paligid ang malakas na huni ng wakwak. Talagang malakas po yung huni na doon pa lang kikilabutan ka po agad. Nagsuot ako noon sa matataas na mga talahib at kugon. Nagkasugat-sugat pa nga po ako noon dahil sa mga nakakaalam po dyan sa kugon. Medyo matalas talaga ang mga dahon nito na masusugatan ka talaga kapag padalos-dalos ka lang pong tumakbo sa loob ng makakapal at matataas na mga kugon. Kahit hindi naman matibay ang dahon, matalas talaga ang dahon nun. Parehong dahilan kung bakit ayaw rin po ng mga wakwak sa ganon. Lalo at meron daw pong parte sa kanilang mga pakpak na medyo manipis lang.
Paikot-ikot po yun sa itaas. Yung supot ko na dala na merong lamang pagkain, nagawa ko pang itali ng mahigpit at pilit kong pinagkasya sa maliit ko lang naman na dalang bag. Gusto kong humingi ng tulong noon, pero natatakot rin po ako na baka madali niyang malaman kung saan ako banda at baka kaya pala nito akong dagitin. Payuko lang po akong tumatakbo noon sa parte namang hindi kataasan ng mga kugon. Halos gumapang na po ako mismo sa lupa. Talagang inaabangan lang ako nung wakwak na paikot-ikot sa itaas. Pakiramdam ko nga po noon, mamamatay na talaga ako. Maya-maya pa, bigla pong tumigil yung huni ng wakwak at napalitan po yon ng tunog ng motor. Doon po ako lalong kinilabutan. Alam ko pong yung tsuhin ko na po yon, pero buong lakas na po akong sumisigaw at nasa gilid lang naman ako banda ng daan. Pero hindi talaga nito ako narinig. Mahina lang yung kanyang patakbo, pero parang wala talaga itong naririnig ng mga oras na iyon. Hindi ko po alam noon kung isa ba yon sa mga kakayahan ng aswang. Pero pakiramdam ko po noon, wala na talagang makakatulong sa akin. Doon na nga po ako nagpadalos-dalos at nagmadali po akong lumabas doon sa mga kugon at tumakbo sa kalsada, pauwi po doon sa amin. Kahit lagpas 20 na po yung edad ko noon, wala talaga sa utak ko noon na pumalag. Lalo at nang hina po agad yung aking loob nung unang pagkakataon na makakita po ako ng aswang. Nagulat na lang po ako noon nang makarinig ako ng parang malakas po na hangin na humahampas at meron na lang pong biglang humawak sa aking balikat at agad po nito akong iniangat sa lupa. Naramdaman ko po talaga na saglit po akong umangat sa lupa bago po napunit yung damit ko. Dahil nga po sa aking pagpupumiglas, kaya nabitawan din po ako noon at tumilapon po ako sa may gilid ng daan. Talagang dinagit na po sana ako eh. Nung tumilapon po ako, pagtingin ko po doon sa itaas, naabutan ko pa po yung parang isang napakalaking ibon eh. Ang lakas po ulit ng huni ng wakwak noon. Nung hinawakan ko po sa may balikat ko, nagulat ako na meron na pong dugo. Nasugatan po pala ako, bukod pa po sa pagkapunit ng aking damit. Patunay na talagang dinagit nga po ako, pero hindi niya lang ako tuluyang nadagit. Doon ko na po nakita ulit na meron pong pabalik na motor at sumisigaw po ito na tinatawag ako. Yung tsuhin ko po pala yon, sakay ng kanyang motor na binigay lang naman sa kanya ng kanyang mayamang amo noong umalis na nga po ito sa ilang taon din niyang pagtatrabaho doon sa kanyang amo. Buong lakas po akong sumigaw noon at pinilit ko pa nga pong bumangon. Sigaw po ako ng sigaw at ganon rin po si Tito. Nung makita po nito ako, sumisigaw po ito na narinig daw po niya na meron daw napakalakas na huni ng wakwak. Lalo at parang narinig din daw niya ng mahina ang boses ko. Doon po banda sa parteng yon. Nakapagtataka talaga na nung sumigaw na po ako nung muntik na akong madagit, doon lang po sa pagkakataong yun ako narinig ng tsuhin ko. Nung dumating na po doon yung tsuhin ko, bigla na pong tumahimik. Yung sobrang tahimik talaga na parang walang nangyari. Dali-dali po akong umangkas at pinaharurot na po ni Tito yung motor nito. Kahit hindi naman talaga yon ganon kabilis. Palingon-lingon pa rin po ako noon. Pero mukhang hindi na po kami sinundan nun. Nung pinatignan po namin sa albularyo yung sugat na tinamo ko, ang una po na nasabi ng albularyo, buti raw po hindi ako nadagit. Kahit wala pa naman akong sinabing ganong detalye. Ang sabi po nito,
Hindi lang raw namin alam. Pero yung ibang mga nawawala daw sa lugar namin, aswang rin daw yung may gawa. Simula po noon, hindi na po ako nagpapagabi pa. Minsan nga kahit hindi pa naman lumulubog yung araw, tumatakbo na po ako agad. Ito po yung kwento ko. Maraming salamat po sa inyong mga makikinig dito. Bago ko simulan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Lando. Tubong Aklan pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Amerika. Maglilimang taon na rin ako dito. Pero yung ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1989. Parehong taon kung kailan ako nag-asawa. Nakatira kami sa parte ng Aklan na malapit sa mga bundok. Kaya medyo malayo talaga kami sa Kabiasnan. Malayo kami sa Kalibo, na tinuturing na parang sentro ng probinsya namin. Maswerte na noon kung makapunta kami sa Kalibo ng mga 10 pagkakataon sa loob ng isang taon. Bihirang-bihira lang. Dahil wala ring pang pamasahe at abala kami araw-araw sa pagbabanat ng buto para may raos ang pang-araw-araw na gastusin. Ang asawa ko ay tawagin po nating Mayang. Wala pa kaming anak noon dahil hindi pa kami handa. Nagpakasal lang kami dahil pareho na kaming nasa legal na edad. At nagsasama na rin naman kami noon kaya mas maigi na rin magpakasal. Ang pinaka-pinagkukunan namin ng pera noon ay ang pag-uuling. Kagubatan din kasi banda sa amin, kaya marami rin talagang kahoy na pwedeng gamitin sa pag-uuling. Medyo mura lang din po noon pero ayos lang basta makaraos po kami. Yung kinalalagyan namin ay meron namang kalapit na mga ibang bahay. 2. Malapit pero hindi yung tipong halos magkatabi na talaga. Kung baga mga ilang metro lang din ang distansya sa amin, na maituturing na rin naman talaga naming kapitbahay. Yung ikinabubuhay po nila ay pangangahoy din at pag-uuling. Kaya minsan nagkakasabay pa nga po kami sa gubat sa paghahanap ng mga kahoy. Masaya po kami sa ganon. Masukal yung gubat kaya mas maigi din talaga at mas masaya kung merong mga kasama. Madalas kong kasama noon si Mang Puloy at ang isa pa naming kapitbahay na tawagin din nating Mang Boy. Itong si Mang Puloy at si Mang Boy, yung talagang parang naging kaibigan ko na rin kahit mas matanda nga yung mga ito sa akin. Kung minsan maaga pa kaming umaalis at hapon na kami babalik, sinasabay na nga rin namin ang pangangaso. At madalas doon po kami nagluluto sa gubat. Isa yon sa pinakagusto kong gawin. Madalas iniipon lang namin ng mga kahoy at binabalik-balikan lang namin lalo at mabigat yon. Bawal naman kasi na doon kami gumawa ng ulingan sa loob ng gubat. Pero yung ibinebenta namin na kahoy panggatong, minsan doon na rin namin sa gubat sinisibak at tinatali lang namin yon at nilalagay sa sako para mas madaling ang bitbitin lahat. Maganda ang samahan naming magkakapitbahay noon. Isang araw sabi ni Mang Boy sa amin, baka lumipat na raw sila sa Iloilo. Dahil maganda nga yung trabaho ng anak niya doon. Pinaghirapan niyang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. At nakakuha na ito ng magandang trabaho doon sa Iloilo. Nakapag-ipon na rin ito. Kaya gusto raw nito na lumipat na sila doon. Ang sabi ni Mang Boy noon, mukhang buo na rin daw yung loob ng kanyang asawa. Kaya balak daw nila na yung tatay na ni Mang Boy yung patirahin sa bahay nila dahil talagang lilipat na sila. Yung tatay ni Mang Boy nasa kabilang barangay, pero baka lumipat na raw nga doon sa barangay namin. Lalo at kasama pa raw ng tatay nila yung isa pang kapatid ni Mang Boy na medyo may problema daw sa pag-iisip dahil dati nga raw itong na-addict sa pinagbabawal na gamot. Kaya nasira ang utak. Ang sabi lang ni Mang Boy sa amin noon,
Ituring daw sana namin ang tatay niya at ang kanyang kapatid sa kung paano din namin siya itinuring bilang kapitbahay. Pagkatapos nga po ng usapan na iyon, mga 3 araw siguro ang nakaraan, umuwi na nga doon yung tatay at kapatid ni Mang Boy. Hindi pa nakakalipat sila Mang Boy noon, pero umuwi na doon ang tatay niya at ang kapatid para masanay na rin daw sila unti-unti sa lugar namin. Matanda na yung tatay nito noon, pero nakakabilib na malakas pa yung pangangatawan. Mga 70 na siguro sa banta ko. Mukha naman itong mabait pero may pagka-weirdo rin talaga. Laging nakadungaw sa bintana at nakatanaw sa bahay nila Mang Puloy. Yung isa pa nga naming kapitbahay na nabanggit ko na rin kanina. Mga 2 araw pa lang siguro sila doon nung sabihin sa amin ni Mang Puloy na medyo kakaiba daw ang matanda. Nagtanong pa ito sa akin kung wala ba daw kaming napapansing kakaiba rito. Nung unang gabi daw kasi ng matanda doon, nakita daw siya ni Mang Puloy na lumabas ng bahay ng alanganing oras. Hating gabi na raw noon pero nagkataon lang na lumabas si Mang Puloy para gumamit ng kubeta. Hindi raw siya napansin ng matanda. Lumabas daw ito ng bahay at nagmamadali daw na tumakbo papasok sa kakahuyan. Nung sinabi niya yon, abay syempre nagtaka po ako agad. Ano naman ang gagawin doon ng isang matanda sa hating gabi? Mapapaisip ka talaga pero hindi pa ganun kalala yung iniisip ko noon. Dagdag pa ni Mang Puloy, iba daw yung kilos ng matanda noon Parang hindi daw uugod-ugod. Mabilis daw na parang meron daw itong nakitang kung ano na kanyang hinabol. Susundan daw sana ni Mang Puloy, pero natakot din siya at hindi na rin niya kaya ang tawag ng kalikasan. Kaya yun na muna ang kanyang inuna. Akala ko noon yun na yung buong kwento niya, pero meron pa itong dinugtong. Nung sumunod naman daw na araw pagkatapos niyang makita ang matanda, nakita naman daw ng kanyang asawa na sinasakal ng matanda ang aso ni Mang Boy at naglalaway daw ito na parang gusto raw nitong patayin yung alagang aso ng mismong anak niya. Litong-lito ako noon. Hindi ko lubos maisip na sa ilang araw pa lang na pananatili doon ng matanda, marami nang napansing kakaiba yung isa naming kapitbahay. Bago lang sa akin noon ang mga ganong pangyayari, kaya tinanong ko si Mang Puloy kung ano ba sa tingin niya ang tunay na nangyayari. At diretsahan akong sinagot ni Mang Puloy. Duda daw niya, isang aswang yung tatay ni Mang Boy. Napatanong ako ulit noon dahil nagulat ako. Ang iniisip ko lang kasi, baka wala sa katinuan at katunayan ay nalungkot ako noon. Pero nung sabihin niyo ni Mang Puloy, yung lungkot ko napalitan ng pangamba. Dahil yung sinasabi niya na baka isang aswang, magiging kapitbahay na talaga namin. At ayon sa nabalitaan ko, pagtatanim, pangangaso at pag-uuling din daw ang kabuhayan ng matanda. Tawagin pala natin ang matanda na ito sa pangalang Lolo Randy. Kapag nagkataon, magkakasabay kami sa gubat at hindi ako komportable na meron kaming makakasamang ganon. Nung sumunod po na araw habang nagpapakain ako ng alaga naming baboy, biglang lumapit sa akin si Lolo Randy. At ang sabi nito, "Aba, malaki-laki na ang alaga ninyo Pwede na." Sambit pa nito. Tumango naman ako at ngumiti-ngiti lang sabay tumalikod na dahil umiiwas nga ako sa kanya. Nung bigla pa itong may pahabol na sinabi, "Pwede na. Pwede nang kainin ng buhay." Mahina pa po nitong sabi. "Anong sabi ninyo?" Agad kong tanong noon pero ngumiti lang din ito
at naglakad palayo. Medyo napikon ako noon. Pero alam kong hindi lang yon basta biro. Mukhang aswang nga talaga yung matanda. Nung gabi na, pagkatapos naming maghapunan, natulog na agad ang mga kasama ko sa bahay. Kasama ko rin kasi yung mga magulang ko bukod sa asawa ko. Ako naman hindi talaga mapakali. Hindi ako makatulog. Mga 10:00 na noon. Pero wala pa rin. Kaya hindi na ako nakatiis. Matahimik akong lumabas ng bahay. At dinala ko ang susi. Para pwede pa rin akong lumabas na mailako pa rin yung pinto namin. Mahirap na at baka may ibang pumasok. Pumunta ako noon sa bahay nila Mang Puloy. Balak ko sanang magpasama sa kanya para magbantay ng gabing yon. Pagdating ko doon, nagulat ako dahil nasa labas din ng bahay si Mang Puloy. Nagyoyosi ito dahil hindi rin daw siya mapakali. Nung sabihin ko sa kanya ang plano ko, agad itong pumayag dahil gusto rin daw talaga niyang alamin ang tunay na pagkatao ng matandang si Lolo Randy. Bago kami umalis ay nagdala si Mang Puloy ng sibat, yung ginagamit namin minsan sa pangangaso. At aaminin kong sanay pong gumamit ng ganon si Mang Puloy. Ang ginawa namin noon, marahan kaming gumapang sa matataas na damuhan na malapit doon sa kulungan ng baboy. Pero bago namin ginawa yon, pinilit ako ni Mang Puloy na magpahid ng uling sa buong katawan ko. Para daw maitago ang amoy namin at para mas hindi kami makita sa dilim. Kung sakaling aswang araw talaga ang matandang babantayan namin. Nilalamok na kami noon sa kakabantay pero hindi kami sumuko. Ilang sandali pa, bumukas yung pinto sa likod nila Mang Boy. Tanaw namin mula doon at lumabas doon si Mang Randy. Nang mangyari yon, agad po akong kinabahan. Mukhang tama talaga kami. Palingon-lingon ito sa paligid na parang sinisiguradong walang tao. Maliwanag rin yung buwan noon. Ang ikinagulat namin, medyo tumabi ito sa mga nakatumpok na kahoy na parang nagtatago. Pero sa pwesto po namin, kitang-kita pa rin ito. Naghubad din ito ng damit. Talagang hubot-hubad. At pagkatapos nun, may hawak itong bote at yung laman nun, pinahid niya sa kanyang buong katawan. Parang langis. Tapos ang hindi ko makakalimutan, dumapa yung matanda sa lupa na parang gumagapang. Hindi na sobrang kita dahil natatabunan na ng mga talahib. Pero doon pa lang sa paraan niya ng paggapang, talagang kikilabutan ka na. Ilang sandali pa. Muntik na akong mapasigaw noon nung mula sa kinalalagyan ng matanda, biglang merong tumalon na isang malaking hayop. Kulay itim yon na may kalakihan. Hindi na yon makita ng maayos pero yung tumatak sa akin, yung mga mata ng hayop, napakapula kaya mas lalo kang kikilabutan sa anyo nito. Biglang tumakbo yung hayop dire-diretso malapit sa kulungan ng baboy namin. Nanginginig yung tuhod ko noon. Halos maihina ako sa kaba. Pagkat yung itsura ng hayop, sobrang nakakatakot. Tandaan natin na nandoon lang sana kami para magmatsyag. Hindi namin inaasahan na yun yung makikita namin. Yung hayop na ito, marahang tinutungo ang kulungan ng baboy namin. Sa punto na iyon, hinawakan ako sa likod ni Mang Puloy na parang sinasabi niya na dumapa lang ako at wag akong gumalaw. Madalas niyang gawin sa akin yon kapag nangangaso kami. Kaya alam kong balak talaga nitong gamitin ang hawak-hawak niyang sibat. Yung hayop na ito na ilang metro na lang sa amin ay talagang kakaiba. Parang aso pero mas pahaba yung bunganga at yung tenga. Nung agad yung tumalon at tumungtong sa taas ng kulungan, alam na naming balak talagang kainin nun ang alaga naming baboy.
Doon na nang ibabaw ang emosyon sa akin. Dahil napakahalaga sa amin ang alaga namin. Lalo at malapit na yung ibenta. Napatayo ako noon at napasigaw. Doon na tumalon ulit sa lupa yung hayop at napalingon sa direksyon namin. Nagulat din yata ito pero nag-aangil pa rin. Bago pa man ako makagawa ng kahit ano, tumayo na si Mang Puloy at agad niyang sinubukang patayin yung hayop gamit yung kanyang sibat. Tinamaan yun pero mabilis talaga na nakaiwas yon sa malubhang tama. Parang dinaplisan lang sa kanyang likuran. Doon na ako sumigaw talaga ng buong lakas na meron ngang aswang. Ang bilis po ng hayop kong tumakbo na hindi na agad namin nasundan kung saan yun nagpunta. Pero agad naming tinumbok ang bahay nila Mang Boy. Lumabas naman ito agad. At sinabi namin sa kanya na nakita namin ang tatay niya na nagpalit ng anyo. At tinuro pa namin yung damit na naiwan ito nung hinubad niya iyon. Nagtataka si Mang Boy noon na halatang galit din sa pinagsasabi namin. Bumalik ito sa loob ng bahay nila at tinawag ang kanyang ama. Ang sunod na naming narinig noon ay sumisigaw na si Mang Boy na galit na galit. Tay, bakit kami sugat? At bakit wala kang saplot? At nandyan ka pa galing sa bintana? Totoo ba? Aswang ka ba? Totoo ba? Sigaw noon ni Mang Boy na galit na galit. Mukhang naabutan niya ang sarili niyang ama. Nagwala ito at parang pinagbabato ang mga gamit. Ilang sandali pa, lumabas na ulit si Mang Boy at nakiusap na umuwi na raw kami at siya na ang bahala. Halatang hiyang-hiya ito at galit na galit din sa kanyang ama. Nung umuwi na nga kami, naririnig pa rin talaga namin na galit si Mang Boy at nagwawala. Hindi ko alam kung gaano kaluba ang sugat ng matanda noon, pero sigurado akong tinamaan yon. Kaya narinig naming sinabi ni Mang Boy na meron ngang sugat ang kanyang ama. Matagal-tagal din bago tumigil yung pagwawala ni Mang Boy. Kinaumagahan yan, pumunta sa bahay si Mang Boy. Ang sabi nito, kami na lang daw pala ang bahala sa kanyang bahay. Dadalhin daw niya ang tatay niya sa Iloilo at susubukan yung ipagamot. Hindi na raw sila babalik pa sa lugar namin. Pero sana daw, wag na naming ipagsasabi pa kahit kanino. Nung diretsahan ko siyang tinanong kung aswang ba talaga ang kanyang tatay, tinignan ako sa mata ni Mang Boy at tumango ito. Humingi siya ng pasensya. May mga sinabi na raw sa kanya ang kanyang kapatid noon tungkol nga sa kanilang ama. Pero dahil may problema nga sa pag-iisip noon ng kanyang kapatid, ay hindi daw siya naniwala. Ang sabi pa nito, baka isa pa raw pala yon sa mga dahilan kung bakit lalong nasiraan ng bait ang kanyang kapatid. Malamang ay nauna raw nitong nalamang aswang ang kanilang ama. Nung araw din na iyon, umalis na nga agad sila Mang Boy. Kasama niya pati ang kanyang ama na hindi man lang makatingin ng diretsyo sa amin noon. Niwala ngang sinabing kahit ano. Yung bahay nila, hinayaan lang namin. Walang tumira hanggang nawasak na lang ang bubong nun. Hinding-hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga nangyari noon. Sa banta ko, malamang hindi rin nagamot yung tatay ni Mang Boy. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Elena nga po pala, dati po akong nagtatrabaho sa isang horror house sa Maynila. Minsan pa nga po, nagtatrabaho rin po ako bilang multo kunwari doon. Kaya noon pa lang po, mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. 45 na po ako.
At nangyari po itong kwento ko, mga 25 taon na po yung nakakaraan. 20 lang po ako noon at bagong pakasal at pagawa po ng bahay lang din. Dito po sa baryo namin sa Sipalay, Negros Occidental. Yung ipon po noon ng asawa ko sa pamamasada ng tricycle, ipinagawa po namin ang bahay. Dahil wala pa naman kaming anak noon, gawa lang po sa pawid at kawayan. Para po sa amin noon, parang mansyon na po yon. Lalo at simpleng tao lang din po kami. Ulila na po noon sa mga magulang ang asawa ko. At 7 taon na rin po kaming magkasintahan bago po kami nagpakasal. Simula high school po kasi kami na po. Sa labas po kami noon nagluluto. Minsan po nagbebenta din po ako o naglalako ng mga kakanin. Pero madalas po ay binibigyan ko lang din po noon ang kapitbahay po namin. Yung napagtayuan po namin ng bahay ay malayo po sa mga magulang ko. Kaya syempre nakikisama din po kami doon. May isang bahay po na katabi talaga ng bahay namin. Mga ilang metro lang po yung agwat. At yung iba naman pong mga bahay ay medyo malayo na po sa amin. Bali yung may-ari po ng lupa ay talagang mabait naman po. At pinapabayad lang po kami ng renta. Na maliit na halaga lang naman po kada buwan dahil doon nga po kami nagpatayo ng bahay sa lupa po nila. Yung usapan lang po noon ay bibigyan po niya kami ng mga 2 buwan na palugit. Bago po kami paalisin kung sakaling maisipan po niyang ibenta ang lupa. Kaya syempre ay hindi ka rin po pwedeng magpatayo talaga ng malaking bahay, lalo at hindi po sa amin yung lupa. Ang maganda lang po ay pwede daw na bilhin din namin ang lupang kinatatayuan ng bahay namin kung sakaling meron na kaming maipon na ganong halaga. Yung kapitbahay po pala namin ay itago po natin sa pangalang Lola Helen at Lolo Dario. Mabait po yung mga ito sa amin. Kasama po nila sa bahay ang apo po nila na anak daw ng kanilang panganay pero sila yung nag-aalaga. Itago po natin yung bata sa pangalang Joy. Mga nasa 10 hanggang 12 taong gulang na po ito ng mga panahon po na iyon. Kaso nga lang, meron po itong abnormalidad. Medyo may problema po kasi ito sa pag-iisip. Kung minsan po ay nakakausap naman po ito ng maayos. Pero may mga pagkakataon po talaga na medyo iba-iba po yung sinasagot po ng bata at tawa po ito ng tawa. Naalala ko pong nagumpisa po yung lahat isang hapon. Nagkakatay po noon ang asawa ko ng manok. Habang nanonood po ako doon at ganon din po yung batang si Joy. Nung nahugasan na po at inihiwa na po yung karne, bigla pong nagsalita yung bata. Ang sabi po nito, "Sila Lola, kinakain lang nila yan ng hilaw. Puno pa nga ng dugo yung bunganga nila kapag ginagawa nila yon habang pinapanood ko sila eh." Direkta pa pong sabi ng bata na syempre tinagalog ko na lang po. Nakangiti po ito na parang hindi po niya alam ang kanyang pinagsasabi. Kami naman biglang natahimik. Dahil alam po naming may konting problema ang bata sa kanyang pag-iisip. Pero parang totoo talaga ang kanyang mga sinabi. "Joy, totoo ba yan? Ginagawa ba talaga yan ng lola at lolo mo? Baka naman gawa-gawa mo lang yan ah. Masamang magsinungaling, Joy." Mahinahong sabi ng asawa ko. "Opo, totoo po yan. Minsan pa nga sinubukan kong gayahin sila pero nasuka po ako. Pinagalitan po ako ni Lola noon. Dahil hindi raw po ako katulad nila at hindi ko raw dapat sila gayahin." Wika pa po ng bata sabay bigla pong tumayo at tumakbo pa uwi. Na parang wala lang sa kanya ang mga sinabi. Aaminin ko po na kinilabutan po ako noon, pati na rin po yung asawa ko. Pakiramdam po namin may katotohanan doon sa pinagsasabi ng bata. Ilang sandali lang po ay narinig na po naming umiiyak po yung bata. Parang pinagpapalo po ng kanyang lolo pero hindi po namin marinig ang mga sinasabi po ng matanda.
dahil napakahina po ng boses nito. Maya-maya pa po ay nagmamadaling lumapit sa amin ang matanda habang nagluluto po ako doon sa labas. Hindi po ako agad nakapagsalita noon, lalo at parang galit po ito. May sinabi daw sa inyo ang apo namin. Baka naman maniwala pa kayo doon Alam naman ninyo ang kondisyon ng bata. Minsan kung ano-ano talaga ang kanyang pinagsasabi. Wika pa po ni Lolo Dario. Halatang parang hindi po sila mapakali sa posibleng maging reaksyon po namin. Alam naman po namin yon pero hindi naman po kailangang gawin po ninyo yon sa bata. Pinagpapalo po ninyo Narinig po namin. Hindi naman po sa nanghihimasok po ako Hindi naman po kami naniniwala kaya wag na po ninyong pagbuntunan pa yung bata. Sagot po noon ng asawa ko. Lalo at isa po yon sa ayaw po talaga ng asawa ko dahil maaga nga po siyang naulila at naranasan din po niya ang parehong bagay sa kumupkup po sa kanya noong bata pa po siya. Tumangulang po yung matandang si Lolo Dario noon pero ramdam ko po talaga ang tensyon sa pagitan po nila ng asawa ko. Parang bigla pong nagalit yung matanda noon At ganon din po yung asawa nitong si Lola Helen. Pag-alis po nila, medyo nagalit din po yung asawa ko. Parang tinatakot tayo Ganon ba dapat ang maging reaksyon kung hindi naman totoo ang mga sinasabi ng bata? Baka aswang nga talaga yan sila. Sabi po noon ng asawa ko. Doon na po kami nagsimulang mag-ingat po noon. Lumipas po noon ng mga ilang linggo. Isang umaga ay bigla po akong nagsuka noon. At napansin ko po na parang lagi po akong nahihilo. At delayed na rin po noon ang aking buwanang dalaw. Napaisip po kami na baka nagdadalang tao na pala ako. Hindi lang po ako sigurado. Dahil may pagkakataon na po noon na na-delay po yung buwanang dalaw ko ng mga 2 buwan. Pero hindi naman pala ako buntis. Kaya inutusan ko po yung asawa ko noon na bumili na po ng pang-pregnancy test doon po sa bayan. Nung umuwi na nga po yung asawa ko, sa kanyang pagdating ay meron po siyang bitbit na buntot pagi. At dumaan pa po ito sa harap po mismo ng bahay ng 2 matanda. Kaya ang sama po ng tingin ng mga ito sa asawa ko na meron nga pong dalang buntot pagi. Pero binati naman po sila ng asawa ko at dumiretso na po ito sa bahay. Ang sabi po nito, hiningi lang daw niya sa kanyang barkada para handa daw kami kung buntis nga po talaga ako. Nung ginamit ko na nga po yon, positive po ako doon. 2 pa nga po yung pinabili ko para sigurado pero pareho po yung resulta. Ang saya po namin noon pero hindi kami masyadong nag-ingay dahil baka marinig po kami at matunugan po agad na nagdadalang tao na nga po ako. Pero mali po kami kung akala namin na maitatago po namin yon. Ilang araw pa, nagbago po yung ikinikilos ng 2 matanda. Palagi po silang nakamasid. Palagi rin pong may binibigay na mga prutas pero palihim po namin yung tinatapon. Sa tuwing pumupunta po sila para maghatid po ng kung ano-ano, lagi pong nakatingin sa tiyan ko yung 2 matanda. Napapalunok pa po ng laway at parang nababanguhan po sa kung anumang naaamoy nila. Hindi naman po pwede na lagi na lang po akong samahan ng asawa ko dahil meron din po itong trabaho. Ang ginagawa ko po noon ay lagi ko na lang pong isinasara ang bintana at ang pinto ng maliit po naming kubo. Isang gabi, mga bandang 6:30 pa lang po, pero madilim na. Hindi pa rin po nakakauwi yung asawa ko noon. May mga ganun po talagang pagkakataon, bibihira nga lang po. Iniinit ko po noon ang natira po naming ulam para meron po kaming ulamin sa hapunan. Nang bigla ko nga pong napansin na nagmamasid na naman po sa akin ang 2 matanda mula po sa bintana ng kanilang bahay. Lalo at sa labas nga po ako nagluluto.
Kaya agad po ako noong nagmadali at pumasok na rin po sa bahay. Nilako pa nga po agad yung pinto. Buti na lang din at hindi naman gawa sa kawayan ng pinto namin. Dahil gawa po yun sa plywood at meron naman pong doorknob. Mag-aalas 7 na po noon at wala pa rin po yung asawa ko. Mauuna na po sana akong kumain nang bigla po akong nakarinig na parang meron pong sumubok na buksan po yung pinto. Pinihit po ng makailang ulit yung doorknob po ng pinto. Tinawag ko po yung asawa ko dahil akala ko siya po yun. Pero wala pong sumagot. Naisip ko rin po noon na meron namang susi yung asawa ko. Kaya malabo nga talaga na siya yung nasa labas. Hindi na po ako umiimik noon at nakiramdam po muna ako. May naririnig po talaga akong kung ano doon po sa labas po ng bahay. Kaya tumakbo po ako noon sa kwarto para siguraduhin nakasara po yung bintana doon. Tinatali lang po namin yon para maisara nga po ng maayos. Itinatali ko na po sana noon ang bintana nang biglang persahan pong binuksan yon. Sabay meron pong humila sa aking kamay. Hinding-hindi ko po malilimutan yon, Sir Dan. Ang gaspang po ng kamay nun at puno nga po ng balahibo. Mahahaba rin po yung mga kuko at pilit po akong hinihila palabas po sa bintana. Dahil nakabukas na nga po ng bahagya yung bintana, nakita ko po talaga ang mga matang nagliliwanag mula po sa nilalang doon po sa labas po ng bintana. Pero pilit nga po akong nagpumiglas. Yung pinto po namin noon ay parang pilit din pong binubuksan. Kaya alam ko po noon na hindi lang po nag-iisa. Sigaw po ako ng sigaw noon. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang marinig ko po yung boses po ni Joy. Yung apo po ng dalawang matandang kapitbahay po namin. Tama na yan, Lolo. Sigaw po noon ng bata. At bigla na lang pong nasaktan yung nilalang po na humihila po sa akin. Mula sa bahagyang bukas po na bintana ay nakita ko ang bata na meron pong sinasaboy sa nakakatakot po na nilalang na tinatawag pa nga po niyang Lolo. Takot po kayo sa asin, di ba? Maawa na po kayo kay Ate Elena. Sigaw pa po ng bata noon na halatang umiiyak. Binitawan po ako ng nilalang noon at sumisigaw nga po ito sa sakit dahil sa ginawa ng bata. Doon ko na nga po nakumpirma na si Lolo Dario po yung humihila sa akin. Sa punto po na iyon, narinig ko na po yung boses ng asawa ko. Anong nangyayari dito? Ano yung nakita kong napakaitim na nilalang? Medyo nagtataka at galit po na sigaw ng asawa ko. Sabay bukas po ng pinto namin. Umiiyak pa rin po noon yung bata doon po sa labas ng bahay. At nung nakapasok na po yung asawa ko, at sabay nga po kaming lumabas po ulit ng bahay, nagulat po ako noon nang mabilis pong lumabas ng bahay si Lola Helen. Sabay tanong kung anong nangyayari at kung bakit naroon at umiiyak sa labas ang kanilang apo. Habang nakasilip naman po sa bintana si Lolo Dario, na parang nagkukunwari pa po sila na wala po silang alam. Nakatalokbong pa po noon ng kumot si Lolo Dario. Kitang-kita ko po yon dahil nakabukas po yung ilaw ng kanilang bahay, na parang tinatago po nito ang kung ano man sa kanyang balat, na malamang ay dahil nga po sa pagsaboy po sa kanya ng asin ng kanyang apo. Pinandilatan po noon ni Lola Helen ang kanyang apo, kaya agad po itong tumahimik. Ngunit nagsalita na po ako noon. Kayo po yun, di ba? Mga aswang po kayo. Kahit ganyan po yung inyong apo, alam ko pong merong katotohanan sa kanyang mga sinabi. At alam ko rin po yung nakita ko kanina. Kunin nyo na po yung bata at umuwi na po kayo bago pa po magkagulo.
Sabi ko pa po noon, dahil alam ko pong kapag nalaman ng asawa ko, ay malaking problema po talaga. Kaya agad ko pong hinila papasok po sa bahay ang asawa ko. At doon ko po sinabi yung lahat sa pinakamahinahon pong paraan na pwede. At nakiusap po talaga ako noon sa asawa ko na lumipat na lang kami ng tirahan at wag na siyang gagawa pa ng kahit ano. Yun nga po yung ginawa po namin noon. Pinawasak po namin yung bahay namin at kinuha lang po namin yung mga materyales po na pwede pa pong gamitin. At nagpatayo po kami ng bahay sa ibang sityo. Sa tulong na rin po ng pamilya ko. May mga nagtanong po sa amin noon kung bakit namin yun ginawa. Pero sinabi lang po namin na dahil hindi kami magkasundo ng kapitbahay namin kaya lumipat kami. Hindi alam ng marami na yung kapitbahay namin na yon ay mga aswang. Kay Joy lang po kami nagpaalam noon. At binantaan po ng asawa ko ang dalawang matanda na kapag makita niya malapit sa nilipatan namin ang kanilang mga pagmumukha, baka hindi raw makapagpigil ang asawa ko na ibulgar sa marami ang kanilang lihim. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Sana po ay mapili at maraming salamat po kung sakali. Paalam.